Hello. So, kahapon pinost ko 'tong BTC ba 'to? No, Phil. Itong Phil. Kasi hindi ko alam kung saan siya magpupunta. Kung mag-a-up siya or magda-down siya. Pero anyway, nag-up siya. Ah, ito yung crash course nung ginagawa natin, 'di ba? Technical analysis. So, let's say nasa 5 minutes ako. Etong area na 'to, 'tong area na 'to. 'Yan, area na 'yan. I-concentrate natin para bilisang TA 'to, eh. Kailangan na parang review lang. So kung magfo-focus ako dito, let's say meron ka ng trend. Ito na yung trend mo pataas. Pataas, pababa yan. Ito na yung trend mo. So, hindi tayo muna magfo-focus dito sa dulo. Sa mga dulo na yan. Mag-along trend lang tayo. So, anong kailangan nating malaman sa along trend? Pag ang trending natin pataas, syempre ang hinahanap natin is yung baba, right? Itong mga baba na yan. Diyan tayo magbabay. So, alam natin ang trend natin pataas. So, kung dito tayo mag-start, let's say, mag-start tayo dito. Ito yung TP natin. Siyempre, itong malaki na to. Ito yung TP. Ito mga, anong tawag natin dito? Fake structure, right? Mga fake structure lang yan. Mga fake structure. Pero pwede mo rin i-trade yung fake structure na yan. Anyway, kung anong gagawin natin dito sa mga fake structure na yan, yan din ang gagawin natin dito sa mga major trend mo, right? Major trend mo. So, kung uptrend ka, ang hinahanap mo lang dito is yung bottom. So, like here, pag nakita ka ng magandang bottom, ay yun. Pero makakahanap ka niyan. Like this one right here, right? From low, from support to resistance, right? So ito yung uptrend yan kasi nag-start ka sa low and then moving forward, right? Moving forward. Pag short is high and then low, moving forward pa rin yan. Short ang hinahanap mo niyan. Unless otherwise, ma-break niya yung high, di ba? So ngayon, let's say this one, low, right? Ito yung support mo. I mean, uptrend. Ito yung support mo. Yan ang support mo. Ito ang resistance mo. Ito ang resistance mo. Yan. Ang gagamitin, ang hinahanap mo dito is itong part na to. Yung part na yan. Yung part na yan. Hinahanap mo. Right? Ito ang gagamitin mo from this point to that point. Ito lang ang hinahanap mo dyan. Saka yung gitna. So, A, triangle B, and then 7.6, C, and then D. Just para maging consistent ka, etong 0.5, kailangan mo lang itapat. Yan. Tapat lang yan. Para nasa gitna ka. So, ito ang break niya. Dito siya na break. Break hanggang pinakamataas. Dito siya na break hanggang itong pinakamataas niya and then nag-pull back siya.
right? Pag nagawa ka another triangle dyan, ang hinahanap mo lang yung baba. Kaya mo ginagawa to, confirmation. Right? So, 0.5. Usually, 0.6 to 7. Pero pwede rin yung 0.5. Ayan. And then, dito siya na-break. Pwede din to. Simula dyan ang entry mo. Hanggang dito sa baba. Ang stop loss mo, of course, nandito sa baba. Either dito kang mag-stop loss. Yan. Pwedeng isang technique yan sa entry kasi confirmation na yan eh. Na uptrend ka kasi lumagpas ka na ng kwan. Or, pwede mo rin siyang kunin dito pero hindi ka pa sure. Right? So, ngayon, every time na tumaas yan, kukunin mo lang yon between 5 pababa. Yan yung mga entry niya. Yan, mga entry niya yan. Until such time na ma-break niya yung ilalim. Pag ganito ka, yan. Right? And then, gumawa ka ng triangle. From down here to up there, and then down 7.6 up to 2.5, right? And then, na-break niya yung ilalim. Ito. Yan, na-break niya ilalim. Down yan, dito sa small trade mo. Pero ang major mo is ito pa din eh. Ito pa rin ang major mo eh. So, pag na-break ito, uptrend pa rin yan. Right? Kaya ka may stop loss. Kasi dito, uptrend yan. Right? Na-entryhan mo to kasi kitang-kita naman pasok na pasok yan eh. Tama. Pull up down lang, di ba? Up, down. Pasok na pasok. 618. So, naka-entry ka dito. Naka-entry ka dyan. Ang stop loss mo, ayan din dito. Hit yung stop loss mo. Pero, kung gagawa ka ng, maghanap ka ng kung saan ka say 7.6 to 0.25. Yan. Maghanap ka ng TP mo dito. Either ito from dun sa pinakamataas. Kaya mo ng guhit. Pag lumabas sa dito, sa guhit mo na yan, TP ka na. Doesn't matter kung tumaas pa siya. Yan, TP na yan. Kaya ng TP mo. Basta lumabas siya sa guhit mo. Isukat mo lang ng isukat yung pinakamataas. Kung ano yung pinakamataas. Or pwede ka rin gumawa ng isa pang triangle dyan kung gusto mo. Ano, malaking impulse yan, di ba? Ito. Malaking impulse yan, di ba? Gawa mo lang din ng triangle. Ang hinahanap mo dyan is long. Pero pag na-break niya yung linya mo, pwede ka na mag-sell. Kasi ibig sabihin, failed na yun. So, sukatin mo to. Sukatin mo yan. And then you go up. You go down 7.5 and you go up 0.25. Ito yung sell mo. Ito. Yung sell na yan. Sell na yan. Hanggang dyan ka lang. Yan ang stop loss mo na yan. Ito na yung stop loss mo. 7. Yan. Stop loss mo na yan. So, kung dito ka bumili, kung dito ka bumili, ayan na yung stop loss mo. Or, nakikita mo to, impulse din yan, di ba? Ito, impulse din yan, di ba? Pwede ka din dyan gumawa. 7, 1.5.
Yan. So, makikita mo kung mag-stop loss ka o hindi. See, ito yung 0.5 mo. Dito ka nag-buy. Yan. And then, tumaas pa siya. So, nung tumaas siya na break niya to, pwede kang kumuha ng impulse dito. And then, taas doon. Baba dito. Angat doon. Na-break niya yan. Sell ka na dyan. Ito. Sell ka na dyan. Mag-downtrend na siya. Pero overall trend mo, nandito ka pa lang. Nandito ka pa lang. Yan pa rin ang trend mo. Yan. And then, dito, to. Ang hinahanap mo dito, long 7.6. Ito. Yan ang hinahanap mo dyan. Wala pa to ha. Yung ka pa lang. So, pag ginuwan mo yan ng 7.5, 0.25, kailangan hindi niya to ma-break. Di ba? Tapos na-break na yun. Maghanap ka ng impulse dyan. Pwede mo gawing impulse to. O to. To. Yan. Pwede mo gawing impulse yan. Kasi nag-start ka sa low to high. So, ang hinahanap mo dyan, yung pinakamababa para mag-long yan eh. Pag high to low, short yan. So, ang hinahanap mo dyan, taas. So, ito yun. Explain. Long to high is either 1A, B, itong hinanap mo, C. C, and then D. Right? Ito, C. Hinanap mo long to high. Kasi diyan ka mag-entry. Right? Pero pag ang hinahanap mo itong high to low, short ang hinahanap mo dyan. Kasi nag-change. Iniisip mo mag-change character na siya. So, kunyari, A, B, C, and then D. Kaya lang, short ka dapat dito, na-break niyo yun. Ibig sabihin, mali. High ka pa rin. Long ka pa rin, di ba? Ganun yun. Ayun. To. Say, ito yung major mo. Susundan mo tong major mo sa support and resistance mo. Yan ang TP mo sa major mo. Pero meron ka pang isang fake structure. Sa fake structure mo, ito ang support and resistance mo. Sa major structure mo, ito ang support and resistance mo. Nagigets nyo? So, alam nyo kung nasang trading kayo. Itong 4 hours, ito yung sabihin mo ng 1 hour mo na kinonsider. Pero yung 1 hour mo, pwede pa rin yung maging 15 minutes lang yung mga maliliit na yan. Kasi 4 hours yung kada isang linya niyan eh. Pero ang alam mo, ang bias mo is pag ganito, kung ang bias mo pataas, pataas. Pero sa loob niyan, may isa ka pa ring bias na pababa. So, alamin nyo kung nasang trade kayo. Okay?
Alam natin na pababa 'to, so alam natin na 'pag na-hit 'to, malaki 'yan. Kasi ito yung pinaka-major, eh, gagayanin niya lang 'yan, eh, right? Nandito tayo ngayon, na-break niya 'yan, pero hindi pa niya break yung high. So, posible pa rin niyang bumaba hanggang hindi niya naaabot 'yan, 'to. Paano lang magha-high 'to? Magha-high 'yan 'pag nagkaroon siya ng ganito, 'yan, na-break niya na 'yun. So, uptrend na 'yan. Pero pinakamagandang gawin is you follow the trend. Follow the trend. As long na alam mo kung nasaan yung mga target mo, right? Yung mga target mo. As long na alam mo kung nasaan yung mga target mo. Kasi diyaan, 'pag follow the trend ka, ang gagawin mo lang is alamin yung target mo and gawan mo siya ng triangle. Eto, like this one. Eto yung major niya rito, 'di ba? Yan, yan. Malaking trend yan na downtrend from high to low. So, downtrend. Ang hinahanap mo lang dito is downtrend. Yung low. Yung low. Para pag nakuha mo yung high, magsho-short ka. Pero kung malakas ang loob mo, pwede mong kunin yan hanggang dito lang. Pwede kang mag-downtrend yan, pero pwede mo kunin yung long niyan. Ang tipin mo hanggang dito lang. Kasi downtrend nga yan eh. Ang hinahanap mo dyan is yung pagtaas niya. Wait. To. Pag A, B, C, and D. Right? Ang hinahanap mo dyan is yung break. Yung break dito sa ilalim. Yan ang hinahanap mo dyan. Kasi downtrend yan. Itong kuha na to, downtrend yan. So, ang hinahanap mo yung break sa ilalim. Kaya ang hinahanap mo pag downtrend is ito para ka maka-entry ng bearish. Right? Yan ang hinahanap mo. So, kung hahabaan mo to, kung hahabaan natin yan, 4 hours yan ha. Bias din ang nakuha mo dyan. Remember, ang bias mo dito is every candle yan 4 hours yan. So, ang bias mo dyan long. So, pwede kang short dyan. Matagal yan. Kasi nakuha mo na yung bias mo eh. Dahil nga, downtrend ka dyan eh. Bali, dahil ang kinuha mo itong high and then low. So, ang gagawin mo is high, A, B, ito ang hina-target mo, 7.6, C, saka D. Ito ang target mo. Itong C. Pero, play safe ka. Diyan ka lang maglalaro. Sa 0.76 saka sa 0.25. Kasi pag ito, pinunta mo sa lower time frame, let's say, naglalaro ka sa 15 minutes. Tagal yan. Ito dito ka nagkaroon ng bias. See? Diyan ka nagka-bias. Right? So, anything na here, anything from here, hanggang dito, pero hindi mo pa alam yan. From here, hanggang doon, is downtrend ka, ito hindi mo pa alam kung nasaan. Malalaman mo lang na pag marami ka nang naipon na data, which is trend,
ang data mo dyan is trend, itong trend na to. And then yung data mo na yan is na-break, possible na mag-change character ka na. Right? So dito ang hinahanap mo is uptrend. Uptrend. So at the end of this, ang dapat na magiging labas niyan is ganito. It's gonna go up and then down. Right? Hindi niya aabutin tong. Tas ang magiging susunod na pwedeng mangyari dyan is up, down, dito, doon, Elliott na hanggang 2. And then pwede niya mag-retrace uli. Pero hindi niya pa rin naabutin niya kasi uptrend ka na. So ito, 2. And then pagdating ng 2, magsiswitch yan sa 4 saka sa 3. So uptrend na yan. Ito yung signal mo na mag-a-trend na siya. Kailangan ito. Kailangan yan. Hindi aabot. Hindi niya lalagpasan to. Support. Kasi pag nilagpasan niya yung support, another downtrend yan. While habang sinusundan mo tong trend na downtrend mo, ang hinahanap mo lang dito sa downtrend mo, right? Naka-create ka na ng bias. Let's say ito na yung bias mo. Confirmation, one of the confirmation na pababa na yung trend mo is yan. From there, although nakita mo na dito, dito halos wala ka pang confirmation dyan eh. Dito pwede, like from here, nag-start ka rito. Right? Ang hinahanap mo dito is high kasi from high to low. From high to low, ito ang entry. Yan ang entry mo. Ito ang stop loss. SL. Diyan nag-umpisa. Right? And then it goes down here. And then same thing. Nalagpasan niya to. Oh. Ito yung high mo eh. Yan ang high mo eh. Kailangan yung high mo, pag ginawan mo ng yung low din, itong low mo, ito, yan. Pag ginawan mo to ng triangle, right, from A, B, C, and D, na break niya, di ba? Break niya yan. Kahit na ang kunin mo pa is itong high, magiging invalid siya. Kunyari, ito yun. At ang hinahanap mo dito is, bali, tataas yan. Kung tataas yan, hindi niya kailangan ma-break to. Kung tataas yan, hanggang dito lang siya. Right? Kung tataas yan, hanggang dito lang siya. Hanggang dyan lang siya. Kasi, kung tataas yan, kailangan niyang breakin ito. At ang magiging takbo na yan is Elliott na. Elliott na. Ito na. A, B, punta sa 6, sa 1, and then sa 3. Yan na yung yan ang magiging pattern niya. Kung hindi niya mabibreak to. Na-break niya. So, kaya, downtrend ka. Right? So, kung itong kukunin mo, kasi alam mong downtrend na yung ikon mo, abangan mo lang yan. So, yan ang entry. Right? And then, kailangan niya ma-break to para maging kwan ka pa din. Downtrend ka pa rin. And then, nagkaroon ka pa ng isang confirmation dyan. Nagkaroon ka pa ng isang confirmation dyan. And then, again,
right? Downtrend ka, 1.6, 1.7, yan ang entry. Then, na-break niya na naman to. And then again, from here to there, right? Nabot niya yung 1.5, yun ang entry mo. Right? And then again here, dire-diretso hanggang umabot ka dito. Pagdating dito, yan, hindi umabot doon. So, nag-consolidate siya. Diyan ka mag-iisip sa consolidation mo. Pag nakakita ka na ng consolidation, right, mag-project ka ngayon ng regression mo from taas hanggang dito sa pinakamaba ng consolidation mo. Tingnan mo kung tumawid na siya. Kung tumawid na siya, pwede kang maggawa ng triangle pa din, di ba? Ito. Then, tingnan mo kung sino ang mabibreak. Dito, usually, pwede kang ano yung mode na yun? Yung dalawa, may up and down ka. Basta yung, kalimutan ko yung pangalan. Anyway, ito yung triangle mo rito. A, B, C, D. Ang hinahanap mo dito ay mabreak sa taas. So, itong entry mo ng bullish. And then, dito ang stop loss. Pwede hindi yan mag-work, pero ang hinihintay mo lagi ay confirmation ng break, and then after the break, anong gagawin mo? Right? Kung saan siya mag-break. Tingnan natin. So, obvious. Tumaas na siya. So, may trend ka na. Maghanap ka na lang ng entry. Ito na yung pinakamababa mo. Maghanap ka na ng decent na entry. Yung talagang nakikita mo na umangat na siya. May trend ka na. Ayan na yung, may isa ka pang confirmation dyan. Ano. Yan. Sum of palagay ka na tataas na siya. Pero pwede pa rin yung bumalik. Hindi mo naman masasabing every time, di ba? So, gawin mo na lang dyan. Maghanap ka ng magandang entry. 5 minutes, right? And then, lakihan mo to. Anong entry natin dito? Ang hinahanap natin dito is up. Pero ang nakikita natin is downtrend. Downtrend yan eh. Downtrend. Ang hinahanap natin is uptrend. Maayos-ayos na uptrend. Pwede kang maghanap dito ng maayos-ayos. Pwede rin naman yan. Ng uptrend. Ito uptrend to eh. So, yan. Uptrend yan. A, B, C, D. Right? Yan. The break. And then ito ang stop loss mo. Mahalaga itong stop loss. Pagliit mo ng number, pag konti ng stop loss mo, so it's fine. Sport. Yan. 15. Diba? Ganap ka lang ng dissenting stop loss. Ayan. Ganun yun. Anyway, sana makatulong. Kung di nyo maintindihan, mag-lesson ulit tayo.
Okay, bye-bye.